politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Boss, sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magiging konsyehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ang dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Ito na po, pakikilala na po. Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa, hindi si nanay. Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. Munting katahimikan lang po. Munting katahimikan lang po. Relax lang po. Relax lang po. Dito sa may likod, gising na gising po ba tayo? Yung mga nandito sa bandang kanan, kamusta po kayo dyan? Yung mga sa kaliwa, hindi po kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan, medyo nahihinaan po ako. Lakasan niyo naman po ang inyong hiyawan. Huwag natin kalimutan yung mga nakatayo sa upper box. Hanggang sa general admission. Magandang umaga po sa ating mga nanunsod, sa lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa Mutya ng Pasig Mega Market. Salamat sa ating mga maninita, sa administration po natin dito, federation at lahat ng iba pang mga samahan dahil pumayag po kayo na muli po dito gawin ang kick-off ng meeting ng Pasig. Alam niyo po, mula 2016, tuwing mag-uumpisa, nung siya pa lang po inakukulon hanggang 2019, kasama si Congressman, 2022, kasama ng buong meeting ng Pasig at ngayon naman po 2025. Lagi po kami dito sa Mega Market nag-uumpisa. Kaya maraming salamat sa mga kasama natin dito. At tunay nga namang ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na naipakilala at inaknat na itaguyod po natin dito sa ating lungsod Pasig. Hindi ko po makakalimutan noong 2019.
bumisita po. 2018 po pala yun, pagkatapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami ni Congressman dito sa ating mega market. Siyempre, umano po kami ng Charings. Umupo kami dyan, yung isa pong ali na lumapit sa akin, mabilis lang. Umupo kami nito, mabilis lang lumapit sa akin. Sabi niya, tumakbo sa palayo. Kahit kung ano po, hindi ko kayo naiintindihan. Hinabol ko siya. Hindi ko nang magdali pa po yun, hinabol ko siya. Kahit kung ano po yun. Pasensya na, hindi kami makalangkay. Alam niyo na yun. Hindi ko rin kumakalimutan, nasa third floor po kami ni Corman sa tsapihan po natin. Itong sa'yo po yun, kung di ako nagkakamali. Hindi makakali yung eksaksyon na lugar. Pero third floor po yun, sigurado ako. May lumapit naman po sa akin. Isang tendera, may hawak po ng mga bilao. Sabi niya sa akin, Konsi, dahil konsyal pa lang ako nun. Konsi, paklawin mo na ng tinda kong bigo. Tinignan ko yung paninda niya. Sabi ko, ate, di naman bigo yan, sabin-sabin yan eh. Hindi ko bibilhin yan. Sabi niya, hindi Konsi, secret lang. Nasa ilalim ng bigo. Bawal daw magtinda ng bigo sa mega market. Hindi po mabilang noong mga panahon na yun. Napupuntahan namin ni Corman. Nilalakad kami sa mga barangay. Iba't ibang subdivision, iba't ibang HOA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas isang araw na walang lalapit sa akin sasabihin na pasensya na, hindi kami makasama. Kasi anak namin, scholar. Kasi pinsan ko nagtatrabaho sa City Hall. Yan sabi sa kanila, kung nakita kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng scholar. Noong 2019, huwag po sana natin kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po natin kalimutan na hindi po pagbabago ng pangalan lamang o ng buhat ng mga politiko ang pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay, makabuluhan at pangmatagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. Umampisahan natin ang mga pagbabago. Naalala ko po isa sa una kong ginawa. Tinanggal yung naalala din natin, gusto yung mga card. Hindi nagpapauso rin. Ay, hindi pa wala pa. Di ba nung araw ang 2019? Bago matanda, gusto yung mga blue card, yellow card. Naalala niyo po yun? Kung masipag kang maglakad, o kung may kakilala ka, sigurado mas mabilis kang makakakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakuha ka ng benepisyo pati sa ospital, pag may blue card, libre daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko po? Tinanggal ko yung card. May iba nagalit po sa akin. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung card? Meron akong benepisyo dyan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat kami ilantar ng may benepisyo. Ginawa natin ngayon, hindi mo kailangan ng card. Pumunta ka lang sa ospital mo, balance billing po tayo. Kung anong servisyo ng meron, kung anong servisyo ang kaya ng pamahalaan, wala nang ate-ate pa. Basta taga-Pasig ka, ibibigay po sa'yo. Iba't ibang larangan, totoo po ito. Pero tanong ko po sa inyo, ano po ba yung naging pinakasimbolo natin? Maliit na
bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo na may nakasal